Mga kaibigan, panandalian po nag-recess ang hukuman hanggang alas 2, no? Yang alas 2 po ay alas 2 oras na dito sa Dahig. So yan po ay mga alas 9. So far po, dalawang prosecutor ang nagpresenta ng kanilang ebidensya at ang counsel ng victims ay nagpresenta rin ng kanilang ebidensya. Now, yung unang prosecutor ay nagpresenta ng ebidensya na nagpapakita na yung war on drugs daw, yung Operation Tughang at Operation Double Barrel ay isang systematic na pag-atake laban sa mga sibilyan. Ang problema butod sa kanya naging presentasyon ay unang-una, yung operation na Double Barrel po at saka Operation Tughang, nadala na po yan sa Korte Suprema ng Pilipinas dahil nagreklamo nga po ang ilang mga biktima di umano na yan ay labag sa kanilang karapatang pantao, yung right to due process, right against self-incrimination, at labag sa saligang batas. Ang naging decision po ng Korte Suprema na dismiss po yan, bagamat may ilang mga tao na nabigyan ng proteksyon. Pero ang punto po, yung sinasabi ng prosecutor na illegal na polisiya na war on drugs, Operation Tughang or Operation in the first place, hindi po pwedeng maging illegal dahil under Philippine law, yan ang po kinuwestiyon at sinabi naman ng Korte Suprema na walang balakid para ipagpatuloy ang pulisiyang yan. Dahilan nga po kaya hindi napigil ang war on drugs at Operation Double Barrel. Hindi ko po ngayon alam kung paano magdedesisyon ng ICC gayong pagpanahon na ni Tatay Digo na magpresenta ng ebidensya, isusumitin lang niya yung desisyon ng Korte Suprema na nagsusustain po ng constitutionality. Sasabihin ng prosecution, wala namang sinabing constitutional ang Supreme Court sa pagdating sa operation na Double Barrel dahil ang desisyon ay walang sapat na personalidad para questionin ng pulisiya ang Operation Double Barrel. Pero ang katunayan naman po, lahat ng mga pulisiya na kinwestiyon sa hukuman na hindi naman po pinabaliwala ng ating Korte Suprema at hindi na-deklara na null and void, yan po ay legal at sang-ayon sa saligang batas. So sa tingin ko po, mahina yung naging presentasyon ng prosecution dahil ang ginawa lang nila ay base mismo sa opisyal na dokumento na nagdedetalye kung paano ipapatupad ang Operation Double Barrel. Ang pagkakaintindi ko po, at ito naman po ay palagi kong ina-explain nung ako itong pagsalita, itong Operation Tughang naman po, yan ay pagkakatok lang sa komunidad at pakikiusap doon sa mga taong pinaghihilalaan na nagtutulak ng droga na sumuko na. No? At wala naman pong nagpapakita na yung sinasabi nilang high-value targets ay kilist. No? Dahil yung mga high-value targets po, yan naman po ay listahan lamang ng mga personalidad na dapat bigyan ng prioridad ng kapulisan pagdating sa evidence gathering at case build-up. Nang sa ganon, ay makasuhan sila sa lalong mabilis sa panahon at makakuha ng warrant of arrest ng mga pulis sa lalong mabilis sa panahon. Kung nagkataon pong sila napatayan po ay dahil nagkaroon ng inkwentro. At syempre yung mga ehemplo naman na sinasabi ng mga prosecutor, mga Parohinog at Espinosa, alam naman po natin na talagang big time drug lords yan. At yung mga pagpanaw nila ay hindi naman po yan para silang execution style killings kung hindi talaga naman po nagkaroon ng enkwentro sa panig ng mga Parohinog at saka ng mga Espinosa. So sa tingin ko po, mahina yung dokumento na inoffer nila that in the first place, yan po ay hindi binaliwala ng Korte Suprema, hindi dineklarang unconstitutional and therefore under Philippine law, legal. Yung mga pinagsasabi naman po ng Counsel for Victims, lahat po yan irrelevant. No? Dahil yan naman po yung mga karanasan ng mga biktima. Hindi naman po natin tinatanggal na ang pagkamatay ng kahit sino ay magdudulot ng dalamhati sa panig ng kanilang mahal sa buhay. Yung mga dinidetali nila, yung litanya nila na pagdadalamhati, yan naman po talagang karaniwan sa lahat ng mga Pilipino na nawalan ng mahal sa buhay. Pero wala naman po yung impact dun sa pagpupruweba kung guilty pa ng crime against humanity si Tatay Digong. So far, sa ngayong araw po, wala silang napatunayan na kahit anong elemento ng crime against humanity. Dahil ang importante nga po, ulitin ko, ang elemento niyan ay murder at ang mga biktima ay tinarget dahil sila ay mga inosenteng mga sibilyan at alam nila na itong mga na-target ay mga inosenteng sibilyan. Pero ang pinakita po ng prosecution ay isang pulisiya na kinilalang legal at sang-ayon sa saligang batas ng ating Korte Suprema at therefore napakalaking balakid po yan para maging magamit na ebidensya sa isang prosecution laban sa crime against humanity. So day 2 po, so far ang aking ibibigay, this is a day 4, Tatay Digong, dahil wala pong kahit anong napruebahan ngayong araw nito
laban kay Tatay Digong. Dahil ang ginamit nila ay mga opisyal na dokumento na hindi naman natin tinatanggi, pero wala naman pong nakasabi dun sa dokumento na pumatay ang kahit sino. At kaya nga po sinasabi natin na hindi po pwedeng magamit yan na ebidensya for crimes against humanity. Now, nagkaroon po ng second presentation ng prosecution at ito po ay tungkol doon sa tinatawag nila indirect co-perpetrators. Alam nyo, walang ganyang provision sa Rome Statute. Ang meron po ay conspiracy. At ang pinapatunayan nila doon sa sinabi ng babaeng prosecutor ay talaga merong conspiracy daw, grand conspiracy. Ang problema dyan sa kanilang grand conspiracy, ano ba talaga yung conspiracy nila? Ang conspiracy nila ay nakatutol doon nga sa pulisiya ng tukhang at saka double barrel. Pero gaya na aking sinabi, dahil nag-desisyon naman ng Korte Suprema ng Pilipinas na legal itong Operation Double Barrel at Operation Tukhang, kahit anong sabihin nilang conspiracy para ipatupad ang isang legal na police operation ay hindi magdudulot o hindi magbubunga ng isang krimen. So sabihin na natin na pruebahan nila na meron silang common design, meron silang pinagkalooban na gagawin, pero ang gagawin naman nila ay legal sa batas ng Pilipinas, walang pananagutan na pwedeng mabunga diyan sa kanilang pagpapatupad ng isang legal na pulisiya to begin with, no? So sa tingin ko, baga pinurebahan niya yung common design, yung partisipasyon ng mga core perpetrators na nagkaisa sila na ipatupad yung pulisiya ng Operation Double Barrel, ay sa tingin ko, wala naman pong problema doon dahil in the first place, ulitin ko po, ang Korte Suprema ang nagdesisyon na walang balakid para ipatupad at ipagpatuloy ang Operation Tukhang o yung Operation Double Barrel. So babalik po mamalayang 2:00 ang hukuman at magbibigay po tayo ng continuing live coverage niyan. Pero sa ngayon po, gusto ko man pahabain pang diskurso sa mga sinabi ng mga prosecutors, wala na akong masasabi. Kasi nakatutok nga yung kanilang presentasyon ngayong araw sa isang pulisiya na tinanggap ng ating Korte Suprema sa Pilipinas na bilang sang-ayon sa saligang batas at bilang legal na gawain ng kapulisan at kahit sinong dayuhang hukuman ay hindi po pwedeng maghimasok sa desisyon ng ating Korte Suprema. Wala pong ganyang kapangyarihan ang ICC. Kinakailangan mapatunayan yung elemento ng krimen, pero kung ang pulisiya na pinatupad, sabihin na natin merong mapapatunay yung pulisiya, ay legal naman, wala po kahit anong kriminal na pananagutan. Sa ngayon po, panandalian na tayong magpapaalam at magbabalik po tayo matapos po ang pagbalik ng pagbibista